Sumisid tayo ng malalim sa 5 gawin na ganap na nagpabago sa aking buhay sa loob lamang ng 1 linggo. Oo, tama ang narinig mo, 1 linggo. Alam kong mukhang napakaganda para maging totoo, ngunit ipinapangako ko sa iyo, hindi lang ito ang iyong mga run-of-the-mill na tip na maririnig mo saan man. Ito ay tunay, hilaw at tapat na mga gawi na personal kong isinama sa aking pang-araw-araw na gawain. Dumaan ako sa mga pakikibaka, mga tagumpay, at ang pagbabagong naranasan ko ay kahanga-hanga. Hindi ako makapaghintay na ibahagi ang mga ito sa iyo dahil nagkaroon sila ng matinding epekto sa buhay ko at naniniwala akong magagawa nila ito para sa iyo. Naghahanap ka man na palakasin ang iyong pagiging produktibo, pagbutihin ang iyong kalusugang pangkaisipan, o gumawa lang ng positibong pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay, ang mga gawin na ito ay makakatulong sa iyong makarating doon. Kaya kumuha ng 1 tasa ng kape, maging komportable, at sumisid tayo kaagad. Maniwala ka sa akin, gugustuhin mong manatili hanggang sa huli dahil ang mga gawin na ito ay hindi lamang theoretical, ang mga ito ay practical, na aksyonan na mga hakbang na maaari mong simulan na ipatupad ngayon. Dagdag pa rito, magbabahagi ako ng ilang personal na kwento at insight mula sa sarili kong paglalakbay na nagbibigay sa iyo ng hilaw at tapat na pagtingin sa kung paano nagtrabaho ang mga gawin na ito para sa akin. Kaya, nang walang karagdagang ado, magsimula tayo. Ugali 1. Paggising ng maaga. Ang unang habit na nagbago ng buhay ko ay ang paggising ng maaga. Hayaan niyong maging tapat ako sa inyo. Hindi ako naging morning person. Ang kama ko ang aking pinakamahusay na kaibigan at madalas ko pinipindot ang snooze button ng mas maraming beses kaysa kaya kong bilangin. Ang mga umaga ay magulo at madalas ay nararamdaman ko na parang nagsimula ako ng araw ko sa maling paraan. Pero nagdesisyon akong subukan ang paggising ng maaga at hayaan niyong sabihin ko sa inyo, ito ay isang game changer. Nagsimula ako sa pamamagitan ng pagtatakda ng alarm ko ng alas 5 ng umaga. Ang mga unang araw ay mahirap. Naalala ko pa na pilit kong tinatanggal ang sarili ko mula sa kama. Pakiramdam ko'y antok na antok ako at nagtataka kung talagang sulit ba ito. Pero tiniis ko at pagdating ng 3 araw, may isang hindi kapani-paniwala na nangyari. Nagsimula kong pahalagahan ang katahimikan at kalmado ng mga unang oras ng umaga. Mayroong parang mahiwagang pakiramdam na bumangon bago ang iba pang tao kapag ang lahat ay tahimik at mapayapa. Sa mga dagdag na oras sa umaga, nakahanap ako ng oras para sa mga bagay na hindi ko na magawa dati. Nagsimula akong mag-ehersisyo ng bahagya, hindi masyadong matindi, basta ilang stretching o isang maikling jog sa paligid ng aming barangay. Hindi lang ako nagising, kundi nagkaroon din ako ng lakas para sa buong araw. Naglaan din ako ng ilang oras para mag-meditate at magtakda ng mga layunin para sa araw. Ang mga sandaling iyon ng pagiging mindful ay nagdulot ng malaking pagbabago sa aking pananaw at pagiging produktibo. Isa pang nakakagulat na benepisyo ng paginggising ng maaga ay hindi ko na nararamdaman na ako ay nagmamadali. May sapat na oras ako para mag-enjoy ng isang masustansyang almusal, dahan-dahang inumin ang kape at magplano para sa buong araw. Ang hindi nagmamadali na pagsisimula ay nagtakda ng positibong tono para sa buong araw. Mas naging organisado ako, hindi ganong stressed, at nakaramdam ako ng mas malaking kontrol sa aking oras. Isang personal na karanasan na tumatak sa akin ay ang umaga na pinanood ko ang pagsikat ng araw mula sa aking balkonahe. Isang simpleng ngunit lubhang magandang sandali.
habang nagbabago ang kulay ng langit at unti-unting nagigising ang mundo. Nakaramdam ako ng malalim na pasasalamat at kapayapaan. Sa sandaling iyon, tunay kong naunawaan ang lakas ng paggising ng maaga. Ngayon, ang paggising ng maaga ay maaaring hindi para sa lahat, pero hinihikayat ko kayong subukan ito. Kahit isang linggo lang. Magsimula sa paggising ng 15 minuto na mas maaga kaysa sa karaniwan mong oras at unti-unting dagdagan pa ito. Maaring magulat ka sa kung gaano ito makakaapekto ng positibo sa iyong buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming oras sa araw, kundi tungkol sa paggamit ng mga oras na iyon upang magbigay ng mas masusing at mas masayang simula sa iyong araw. Ugali 2, araw-araw na ehersisyo. Pagdating sa mga workout, ang araw-araw na ehersisyo ang pangalawang habit na talagang nagbago ng aking buhay. Ngayon, maging tapat ako. Hindi ako laging aktibong tao. Laging may dahilan ako para maiwasan ang pag-eehersisyo. Pagod ako, wala akong oras, o bukas na lang. Pamilyar ba? Pero isang araw nagdesisyon akong tama na. Nag-commit ako na kikilos ang katawan ko araw-araw sa loob ng isang linggo. At ang mga resulta ay kamangha-mangha. Nagsimula akong maliit, 20 minuto lang araw-araw, na pinaghahalo ang yoga, jogging at strength training. Gusto kong gawing interesting para hindi ako magsawa at mag-give up sa kalagitnaan. Ang unang ilang araw ay mahirap. Ang mga kalamnan ko ay sore at pakiramdam ko ay pagod na pagod. Pero pinaalala ko sa sarili ko kung bakit ko ginagawa ito. Para maramdaman ang mas mabuti, parehong pisikal at mental. Pagdating ng ika-4 na araw, may nangyaring kamangha-mangha. Nagising ako na mas energized. Ang mood ko ay sobrang tumaas. Hindi na ako gaanong irritable at mas positibo. Napagtanto ko na ang 20 minutong ehersisyo ay hindi lang para magsunog ng calories o magpalakas ng kalamnan. Ito ay para maglaan ng oras para sa sarili ko, para alisin ang stress at para pataasin ang endorphins ko. Isang umaga, naalala ko ang pagsusneakers ko para mag-jogging. Isang malamig at maliwanag na araw, at habang tumatakbo ako, naramdaman ko ang isang uri ng kalayaan at kalinawan na hindi ko naramdaman sa matagal na panahon. Ako lang ang bukes na daan at ang aking mga iniisip. Ang pakiramdam ng koneksyon sa sarili ko at sa mundong nakapaligid sa akin ay talagang nakakapagbigay ng lakas. Nagsimula rin akong makita ang mga pisikal na pagbabago, bumuti ang aking postura, mas malakas ako, at napansin ko ang pagkakaiba sa aking kabuuang kalusugan. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa aking mindset. Ang ehersisyo ay naging oras ko para mag-disconnect sa mundo at mag-reconnect sa sarili ko. Naging isang uri ng self-care ito, at hindi na isang pabigat na gawain. Isa pang personal na highlight ay ang pagsubok ko ng yoga sa unang pagkakataon. Nag-aalangan ako noon. Iniisip na baka hindi ako sapat na flexible o hindi naman ito isang tunay na workout. Pero pagkatapos ng ilang sesyon, nahulog ako sa pag-ibig dito. Tinuruan ako ng yoga na maging present, huminga ng malalim at makinig sa katawan ko. Isang transformative experience ito na higit pa sa mga pisikal na benepisyo. Ang pagsasama ng araw-araw na ehersisyo sa aking routine ay nagpatunay na ang pangangalaga sa katawan ay direktang nakakaapekto sa aking mental na kalusugan at kabuuang kaligayahan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o pagpilit sa sarili na umabot sa matinding hangganan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng uri ng galaw na ikatutuwa mo at gawing regular na bahagi ng iyong buhay. Kaya kung ikaw ay tulad ko dati at nahihirapan mag-umpisa, ang payo ko ay magsimula ng maliit. Hanapin ang isang bagay na magugustuhan mo, kung ito man ay pagsayaw,
pamumundok, o kahit isang mabilis na paglakad, mag-commit sa ilang minuto lang araw-araw at unti-unting magtuloy-tuloy mula roon. Maniwala ka, ang mga benepisyo na mararanasan mo ay sulit na sulit sa bawat pagsisikap. Isa itong habit na may kakayahang baguhin, hindi lang ang iyong katawan, kundi pati ang buong pananaw mo sa buhay. Ikatlong gawi, pagsusulat sa journal. Ang pangatlong habit ay ang pagsusulat sa journal. Dati akala ko ang pagsusulat sa journal ay para lamang sa mga tao na may maraming libreng oras o natural na introspective. May pagdududa ako? Sino ang may oras na mag-upo at magsulat tungkol sa araw nila kung ang daming nangyayari? Pero isang linggo ng consistent na pagsusulat sa journal ang lubos na nagbago ng aking pananaw at naging isang pundasyon ng aking personal na pag-unlad. Nagsimula akong simple. Bawat gabi bago matulog, naglaan ako ng 10 minuto lang para magsulat sa journal. Bumili ako ng isang plain na notebook at isang panulat na komportable sa kamay ko. Walang mga fancy apps, walang pressure na gawing maganda. Ako lang at ang aking mga iniisip. Sa unang gabi, tumitig ako sa blankong pahina, hindi alam kung anong isusulat. Pero nagsimula ako sa isang basic na bagay. Kung paano ang araw ko, ano ang nagpasaya sa akin, at ano ang mga bagay na nahirapan akong gawin. Habang tumatagal ang mga araw, nagsimula akong maghukay ng mas malalim. Nagsulat ako tungkol sa mga layunin ko, mga takot, mga pangarap, at pati na rin ang mga insecurities ko. Parang nakikipag-usap ako sa sarili ko at doon nangyari ang magic. Nagsimula akong mapansin ang mga pattern sa aking mga iniisip at mga pag-uugali. Napagtanto ko na ang ilan sa mga bagay na ikinababahala ko ay wala sa aking kontrol, habang ang iba naman ay mga bagay kung saan maaari kong gumawa ng mga hakbang. Isang gabi, naalala ko ang pagsusulat tungkol sa isang partikular na stressful na araw sa trabaho. Sa pamamagitan ng pagsulat ng aking mga iniisip sa papel, mas naging magaan ang pagproseso ko ng aking mga emosyon. Nagsulat ako tungkol sa kung ano ang eksaktong nag-stress sa akin, kung paano ito nagpa-feel sa akin, at kung ano ang maaari kong gawin differently sa susunod. Ang simpleng aktong ito ng pagninilay-nilay ay nakatulong sa akin upang magkaroon ng kalinawan at maramdaman kong may kontrol ako sa aking mga emosyon. Isa pang makapangyarihang aspeto ng pagsusulat sa journal ay ang pagsubaybay sa aking progreso. Isinusulat ko ang mga maliliit na tagumpay at milestones, kahit gaano pa kaliit ang mga ito. Kapag binabalikan ko ang mga entry na ito, napupuno ako ng pakiramdam ng tagumpay at nabibigyan ako ng motibasyon na magpatuloy. Halimbawa, nagsulat ako tungkol sa isang presentasyon na kinabahan ako at kung paano ako naghanda para dito. Nakita ko sa aking journal ang proseso ng paghahanda at ang positibong kinalabasan. At ito ay talagang nakapagbibigay ng lakas ng loob. Nagsimula rin akong gumawa ng seksyon ng pasasalamat sa aking journal. Araw-araw, nagsusulat ako ng 3 bagay na ipinagpapasalamat ko. Ang practice na ito ay nagbago ng aking focus mula sa mga kulang sa aking buhay patungo sa pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon na ako. Isang simpleng ngunit malalim na pagbabago na nagdala ng mas maraming positibidad sa aking pang-araw-araw na buhay. Isang entry na hindi ko malilimutan ay tungkol sa isang random na aksyon ng kabutihang loob na naranasan ko. Isang estranghero ang tumulong sa akin nang nahirapan ako sa mga grocery bags ko. Ang pagsusulat tungkol sa kabutihang loob na ito ay hindi lang nagpasalamat sa akin, kundi nagbigay inspirasyon sa akin na magbayad rin pabalik. Sa pamamagitan ng pagsusulat sa journal, marami akong natutunan tungkol sa sarili ko, ang aking mga nais, takot, lakas at kahinaan.
Naging isang uri ng therapy ito, isang paraan para mag-ayos ng magulong web ng mga iniisip at emosyon na bit-bit natin lahat. Nagbigay ito ng isang ligtas na espasyo kung saan maaari akong maging tapat sa sarili ko nang walang takot na husgahan. Kung hindi mo pa nasusubukan ang pagsusulat sa journal, hinihikayat kita na magsimula. Huwag mag-alala tungkol sa pagsusulat ng perpekto o pagkakaroon ng malalim na mga iniisip. Isulat lang ang kahit anong dumaan sa iyong isipan. Maari itong maging isang stream of consciousness, isang recap ng iyong araw, o mga pagninilay-nilay tungkol sa isang partikular na kaganapan. Bigyan mo ang sarili mo ng kalayaan na ipahayag ang kahit anong nararamdaman mo. Baka magulat ka sa kung gaano ito nagbibigay ng kalinawan at kapayapaan sa iyong buhay. Tandaan, hindi ito tungkol sa kung ano ang isusulat mo. Ito ay tungkol sa proseso ng pagsusulat mismo. 4 na ugali, maingat na pagkain. Sunod naman ay ang mindful eating. Malaki ito para sa akin dahil tulad ng karamihan, dati kumakain ako habang nagmamadali, hindi gaanong iniisip kung ano o gaano karami ang kinakain ko. Madalas ang mga pagkain ko ay minamadali at pinapalipas, kinakain habang nagso-scroll sa phone o nagtatrabaho sa laptop. Hindi ko naisip kung gaano ito nakaapekto sa aking kalusugan at kabuuang kalagayan hanggang sa magdesisyon akong subukan ang mindful eating sa loob ng 1 linggo. Ang mindful eating ay tungkol sa pagbibigay ng buong atensyon sa karanasan ng pagkain at pag-inom, pareho sa loob at labas ng katawan. Ito ay tungkol sa pagnamnam ng bawat kagat, pagtuklas ng mga lasa, texture, at kahit ang tunog ng pagkain mo. Kaya nag-commit ako na kakainin ko lahat ng pagkain ko ng may buong atensyon. Nagsimula ako sa pamamagitan ng paghahanda ng mga pagkain ko. Nilinis ko ang aking dining table, inihanda ang magandang lugar para sa sarili ko, at inalis ang anumang distractions. Walang phone, walang TV, walang laptop. Medyo kakaiba ito sa simula, mag-isa at tahimik na kumakain, pero mabilis itong naging isang nakaka-relax na ritual. Nagsimula ako ng bawat pagkain ng ilang malalalim na hinga para mag-focus at magpakalma sa kasalukuyang sandali. Isa sa mga unang napansin ko ay kung gaano ko na-enjoy ang pagkain ko. Naglaan ako ng oras upang talagang malasahan at pahalagahan ang bawat kagat. Ang mga pagkain kinain ko na ng maraming beses ay biglang nagkaroon ng bagong, masarap na lasa at texture na hindi ko noon napansin. Halimbawa, ang kaluskos ng mga sariwang gulay at ang tamis ng hinog na prutas ay mas naging malakas. Parang nakakain ako ng pagkain sa high definition. Isa pang malaking pagbabago ay kung gaano ako nasisiyahan pagkatapos kumain. Sa pagkain ng mabagal at may buong atensyon, binigyan ko ang katawan ko ng oras upang mag-signal kung kailan ito busog na. Isang malaking shift ito sa akin dahil dati mabilis akong kumain at madalas ay nau-overeat ako. Sa pagbibigay pansin sa mga senyales ng gutom at kabusugan, napansin kong natural na kumakain ako ng mas kaunti at mas nasisiyahan. Isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan ay isang simpleng mangkok ng oatmeal. Karaniwan kakainin ko ito ng mabilis at hindi titingnan. Pero sa pagkakataong ito, dahan-dahan kong tinikman, in-enjoy ang creamy texture at ang banayad na tamis ng pulot na ibinuhos ko sa ibabaw. Ito ay naging isang moment ng pasasalamat at mindfulness na nagbigay ng positibong simula sa natitirang bahagi ng aking araw. Nagsimula ko rin mapansin kung paano ang iba't ibang pagkain ay nakakaapekto sa pakiramdam ko. Ang mabibigat na processed foods ay nagdudulot sa akin ng pakiramdam ng pagiging tamad at bloated, habang ang sariwa at whole foods ay nagpaparamdam sa akin ng enerhiya at gaan.
Ang kamalayang ito ay nagbigay daan sa aking paggawa ng mas malusog na pagpili nang hindi nararamdaman na ako ay nahihirapan o may limitasyon. Isa pang aspeto ng mindful eating ay ang pagiging aware sa emosyonal na koneksyon natin sa pagkain. Nagsimula kong matutunan kung kailan ako kumakain dahil sa pagkabagot, stress o emosyonal na pangangailangan kaysa sa tunay na gutom. Ang kamalayang ito ay napakalakas. Imbes na mag-snack ng walang isip, maaari kong harapin ang underlying na emosyon. Siguro kailangan ko ng break, mag-relax, o makipag-chat sa isang kaibigan kaysa sa isang bag ng chips. May isang particular na gabi na nag-crave ako ng matamis pagkatapos kumain ng dinner. Imbes na agad-agad kunin ang dessert, tumigil ako at tinanong ang sarili ko kung ako ba ay talagang gutom o naghahanap lang ng gantimpala. Pagkatapos ng mahabang araw, napagtanto ko na hindi naman ako gutom at pinili ko na lang uminom ng mainit na herbal tea. Isang maliit na tagumpay na nagpamulat sa akin kung gaano kalakas ang epekto ng mindful eating. Ang pagsasama ng mindful eating sa aking buhay ay isang transformative na karanasan. Nakakatulong ito sa akin na magkaroon ng mas malusog na relasyon sa pagkain, pinabuti ang aking digestion, at pinahusay ang aking kabuuang kalusugan. Isa itong habit na patuloy kong ginagawa kahit tapos na ang unang linggo at talagang inire-rekomenda ko ito. Kung nais mong subukan ang mindful eating, magsimula ka sa isang pagkain araw-araw. Mag-upo ng walang distractions, magbigay ng ilang malalalim na hinga, at pagtuunan ng pansin ang bawat kagat. Pahalagahan ang lasa, texture, at kung paano ka nito pinaparamdam. Magugulat ka sa kung paano ang simpleng praktikang ito ay makakapagbago sa buong karanasan mo sa pagkain. Isang magandang paraan upang muling makipag-ugnayan sa iyong katawan at tunay na pahalagahan ang nourishment na ibinibigay ng pagkain. 5 ugali. Nililimitahan ang oras ng screen habit number 5 ay ang limitahan ng screen time. Medyo mahirap ito para sa akin. At pakiramdam ko, ganito rin para sa marami sa inyo. Nabubuhay tayo sa isang digital na mundo. At napakadali ng malulunod sa walang katapusang oras ng pag-scroll sa social media, binge-watching ng mga palabas, o pag-check ng mga email. Pero napansin ko na ang sobrang screen time ay may masamang epekto sa aking mental health, productivity, at pati na rin sa aking tulog. Kaya't nagdesisyon akong magtakda ng mga limitasyon at tingnan kung anong mangyayari. Una, nagtakda ako ng daily limit na 1 oras para sa mga screen time na hindi kaugnay sa trabaho. Ibig sabihin nito ay walang-walang saysay na pag-scroll sa Instagram, walang-walang katapusang YouTube marathons, at walang late-night TV binge. Mahirap ito sa simula. Sanay na akong puna ng bawat libreng oras ko ng screen time. Pero alam ko na kailangan ko ng pagbabago. Ang unang napansin ko ay kung gaano karaming oras ang nasave ko sa aking araw. Hindi ko naisip kung gaano karami ang oras ko na nauubos sa harap ng screen hanggang sa sadyang limitahan ko ito. Sa mga dagdag na oras na iyon, napansin ko na muling natuklasan ko ang mga dating hobbies at interes na aking nakakalimutan. Kinuha ko ang isang librong matagal ko nang gustong basahin. Nagsimula muli akong mag-doodle at mag-drawing. At pati na rin tinangka akong magluto ng mga bagong recipe. Isang gabi, imbes na manood ng TV pagkatapos maghapunan, nagdesisyon akong maglakad-lakad sa parke. Ang sariwang hangin, ang tunog ng kalikasan, at ang simpleng galaw ng aking katawan ay nakapagpabagong sigla. Malaki ang pagkakaiba sa dating pakiramdam ko ng pagkapagod na dulot ng mga screen. Ang lakad na iyon ay naging isang mahalagang bahagi ng aking araw-araw na routine, isang bagay na inaabangan ko at talagang ikinasiya ko.
Isang malaking pagbabago din ay sa kalidad ng aking tulog. Dati, dala ko ang phone ko sa kama, nagso-scroll sa social media o nanonood ng mga video hanggang sa makaramdam ng antok. Pero kadalasan, ang ganitong habit ay nagdudulot ng pagiging alerto at hindi makatulog, kaya't humahantong ito sa hindi maganda o mahirap na tulog. Sa pamamagitan ng pagpapaliit ng screen time, lalo na bago matulog, napansin ko na mas madali na akong makapag-relax at makatulog. Nagsimula akong magkaroon ng bedtime routine na walang screen. Nagbabasa ng isang libro, nagme-meditate, o simpleng nagre-reflect sa aking araw. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng mas malalim, mas maayos na tulog at malaking pagbabago sa aking energy levels. Napansin ko rin ang mga improvements sa aking mental health. Nang mawala ang patuloy na pag-update ng balita, paghahambing sa social media at digital na distractions, nakaramdam ako ng mas kaunting pagkabalisa at mas pakiramdam na nasa kasalukuyan. Mas nakatutok ako sa mga pag-uusap, mas nakikinig sa mga tao sa paligid ko, at mas nakikibahagi sa aking mga aktibidad. Parang naglaho ang fog at naging mas malinaw sa akin ang buhay. Isang araw na hindi ko malilimutan ay nung gumugol ako ng buong hapon sa isang lokal na cafe na may dalang notebook at panulat. Nagsulat ako ng mga saloobin, nagplano ng mga layunin, at nag-sketch pa ng kaunti. Ito ay isang tahimik at produktibong oras na walang digital interruptions. Mas naramdaman ko ang koneksyon sa aking sarili at sa aking paligid sa isang paraan na hindi kayang ibigay ng mga screen. Siyempre, may mga pagkakataon ng tukso at mga pagkatalo. Pero sa bawat pagkakataon na napansin kong hahawakan ko ang phone ko dahil sa habit, mahinahong pinapaalalahanan ko ang sarili ko tungkol sa mga benepisyo na nararanasan ko at binabaling ko ang aking pansin sa isang mas makulay na bagay. Ang pagbabawas ng screen time ay hindi tungkol sa ganap na pagtanggal ng teknolohiya sa buhay mo. Ito ay tungkol sa paglikha ng mas malusog na balanse at pagiging mas intentional sa oras mo. Kung pakiramdam mo ay overloaded o disconnected, hinihikayat kita na subukan ang pagtatakda ng ilang screen time boundaries. Magsimula ng maliit, siguro 1 oras na bawas bawat araw, at dahan-dahang dagdagan ito. Gamitin ang dagdag na oras na iyon para muling makipag-ugnayan sa iyong sarili, sa mga mahal mo sa buhay, at sa mundo sa paligid mo. Baka magulat ka kung gaano kasarap at masaya ang buhay kapag iniwasan mo ang mga screen at mas nakikipag-ugnayan ka sa tunay na mundo. Binabalot. Ito ayos, mga kaibigan. Natapos na natin ang ating journey sa 7 habits na labis na nakapagbago ng aking buhay sa loob ng 1 linggo. Isang kamangha-manghang karanasan, hindi lang sa pag-implementa ng mga habits na ito, kundi pati na rin sa pagbabahagi sa inyo. Ang bawat isa sa mga habits na ito ay may kakayahang magdulot ng makulay na pagbabago sa iyong buhay. At tunay kong naniniwala na kung nag-work ito para sa akin, tiyak ay magwo-work din ito para sa iba. Kung ikaw ay na-inspire ng alinman sa mga habits na ito, hinihikayat kita na subukan din ito. Magsimula ng maliit, siguro 1 habit lang muna, at tingnan kung paano ito nararamdaman. I-adjust ayon sa iyong lifestyle at pangangailangan. Tandaan, ang layunin ay hindi pagiging perpekto, kundi ang progreso. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na pagbabago na unti-unting magbubunga ng malalaking transformation sa paglipas ng panahon. Gusto ko sanang marinig ang inyong mga karanasan, kaya't mag-iwan kayo ng komento sa ibaba kung anong habit ang balak ninyong subukan o kung may mga katanungan kayo tungkol sa pagsisimula. Ang inyong feedback at mga kwento
ang nagpapaganda at sumusuporta sa ating community. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na content. Marami pa kaming mga insights at tips na darating na tiyak ay makikinabang ka. Maraming salamat sa panonood at tandaan, maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng malalaking resulta. Patuloy tayong mag-grow, mag-evolve, at gawing makapangyarihan ang ating araw-araw na routines para sa self-improvement. Hanggang sa susunod na video, manatiling kahanga-hanga lahat.